Hindi raw dapat masamain ang harapang pambabatiko si Pangulong Aquino sa Korte Suprema kahapon. Ayon po yan sa ilang eksperto. Pangkaraniwan na raw sa isang bansang may demokrasya ang pagkakaroon ng hidwaan sa pagitan ng ehekutibo at hudikatura. Nakatutok si Pia Arcangel. Umpisa pa lang ng panunungkulan ni Noynoy Aquino, malinaw na ang kanyang opinyon sa pagkakatalaga kay Chief Justice Renato Corona. Please raise your right hand and follow after me. Kaya nga ba imbis na si Corona ang magpanumpa sa kanya, kay Associate Justice Conchita Carpio Morales siya nagpanumpa. At mula nga noon, ilang lubak na ang dinaanan ng pagsasama ng ehekutibo at ng hudikatura. Kwestiyon sa Korte Suprema ang Executive Order No. 1 o yung pagtatag sa Truth Commission. Lain daw ng komisyong ito na imbestigahan ng mga umano'y korupsyon ng Arroyo Administration. Ibinasura ng Korte Suprema ang Truth Commission dahil labag daw ito sa konstitusyon. Unang hakbang pa lang natin, may barikada na agad. At kahapon sa First National Criminal Justice Summit, inisa-isa ni Aquino ang puna niya sa Korte Suprema at maging kay Chief Justice Corona na halos katabi lang niya. Hindi na sumagot si Corona pero ang spokesman ng Supreme Court inamin na nababahala ang mga mahistrado sa mga pahayag ng presidente. Nauna nang nagbabala ang ilang mababatas na kung di maiibsan ang tensyon sa pagitan ng Malacanang at Korte Suprema, baka mauwi sa constitutional crisis ang bansa. Pero tingin ng ilang eksperto, di dapat masamain ang kritisismo ng Pangulo. Ayon kay Professor Florin Hilbay, Director ng Institute of Government and Law Reform ng UP Law Center, patunay lang ito na umiiral ang demokrasya sa bansa. I think it's actually a good sign because we see here the president and the judiciary, right, performing their real function. Sang-ayon dito si Dean Amado Valdez, presidente ng Philippine Association of Law Schools. Mabuti na raw na sinisilip ng magkakaibang sangay ng gobyerno ang trabaho ng kapwa nila kaysa magkaroon ng sabwatan. Mas masama yung alternatibo na nagkakasabwatan ng Supreme Court at saka ang Office of the President. Or sasabwatan ng Office of the President saka yung Congress. Kasi ang sistema ng government natin yung tinatawag na check and balance eh. Pero ang premyadong constitutionalist na si Father Joaquin Bernas kontra rito. Sa panayam niya kanina sa Super Radio DZBB, sinabi niya parang sirang plaka na raw ang Administrasyong Aquino sa paulit-ulit itong batikos sa korte. Kaya nasa presidente na raw ang bola kung paano wawakasan ang hidwaan ng ehekutibo at hudikatura. Nasa kamay yan ng presidente. Siya he's the one in the offensive. The others have just been very quiet, and I admire Corona. He does not go down to the level of the president's ranting. Malacanang is beginning to sound like a broken record. Hinalintulad din niya ang sitwasyon ngayon sa ginawang pampepressure raw at pambabatikos kay Ombudsman Merceditas Gutierrez na nauwi sa kanyang pagbibitiw nitong Abril. Hindi ito ang unang beses na nagkaroon ng hidwaan sa pagitan ng hudikatura at ng ehekutibo. Maging sa ibang bansa, nangyayari daw ito at ayon sa mga eksperto, pangkaraniwan ito lalo na sa isang demokrasya. Sina dating Pangulong Fidel Ramos at ang kanyang Chief Justice noon na si Andres Narvasa, nagkaroon din ng madi pagkakaunawaan. Maging si US President Barack Obama, nagawang batikusin ng US Supreme Court sa kanyang State of the Union Address. Sa huli, isyung politikal kung maituturing ang tensyon sa pagitan ng Malacanang at Korte Suprema. Isyung sana raw ay malutasan na para di maapektuhan ang taong bayan. Pia Arcangel, nakatutok, 24 oras. Sa kabilang dako, nababahala naman ang Integrated Bar of the Philippines sa lantarang pambabatikos ng Pangulo sa Korte Suprema. Bagamat karapatan daw ng Pangulo na maghayag ng kanyang saloobin, bilang Pangulo ay tungkulin din niyang palakasin at hindi maliitin ang justice system sa bansa. Kailangan daw igalang ng Pangulo ang Korte Suprema bilang kapantay na sangay ng gobyerno. Hati naman ang palagay o opinyon ng mga mambabatas sa walang plenong pagbatikos ni Pangulong Aquino sa Korte Suprema kahapon. Naganap yun sa kaunang-unahang National Criminal Justice Summit sa ating bansa. Nangangamba pa ang ilan na baka humantong ang hidwaan ng ehekutibo at hudikatura sa isang tinatawag na constitutional crisis. Nagbabalik si Pia Arcangel.
Nakipagkamayman si Pangulong Noynoy Aquino kay Chief Justice Renato Corona sa Justice Summit. Tila di raw ito sapat para maibsan ang anghang ng masalitang binitawan niya laban sa hudikatura. Paniwala ng ilang mababatas, panahon na para sila naman bilang co-equal branch ng gobyerno ang mamagitan sa tumitinding tensyon sa pagitan ng Korte Suprema at ng Malacanang. Si Senator Panfilo Lacson naniniwalang Kongreso lang ang pwedeng kumilos para mapagkasundo ang dalawang sangay ng gobyerno. Third equal branch, co-equal branch, yung Congress, legislature. Siguro tawagin natin may moral authority yung legislature kasi nga being a co-equal branch of government na sila yung posibleng mag-mediate. Pero si Senator Chis Escudero naniniwalang hands-off dapat ang lehislatibo sa issue. Ang Judiciary Executive Legislative Advisory Council o JELAC na lang daw dapat ang pumagitna. Kung tama man o mali yun, hindi na para sa atin na husgahan pa. Sapagkat sa pamamagitan ng pagsasalita ng sentimiento ng mas nakararami, sa pananaw ko ay bahagi ng trabaho niyan bilang Pangulo. Ang mga kongresista sa minorya inalmahan ang pagsalita ni Pinoy laban sa Korte Suprema at sa liderato nito sa panguna ni Chief Justice Corona. Kawalan daw ito ng respeto at pang-aabuso sa kapangyarihan bilang pinakamataas na halal na opisyal ng bayan. That is completely uncalled for. And that was a justice summit to get the cooperation of all sectors. And here comes the president again pontificating on his favorite issue, bashing the Supreme Court and persecuting the former president. I think the president, being the president, thought that, or he feels that since he is the highest position of the land, he is empowered to say whatever he feels. Anytime. Anywhere and to anybody. I think it feels it's a sense of entitlement on his part and his position. Pero ang mga kaalyado ng Pangulo naniniwalang walang masama sa ginawang pambabatikos ni Pangulong Aquino sa Korte. I think we should give that to the President. He's allowed naman siguro to state his opinions about facts regarding what has transpired. Babala naman ng ilang mambabatas kung di maayos ang gusot sa pagitan ng ehekutibo at hudikatura, pwedeng itong mauwi sa constitutional crisis. Kaya si Senate President Juan Ponce Enrile iminungkahing ang simbahan na ang pumagitna sa gulong ito kahit pa una nang nanindigan ng simbahang di sila sasawsaw sa usaping politika. I would suggest that the church should talk to both sides. They're the peacemakers. PR Arcangel, Nakatutok, 24 Oras. Tatlo pang magkakahiwalay na mosyon ang inihain sa Korte Suprema na humihiling na mag-inhibit o wag nang sumali si Chief Justice Renato Corona sa mga kasong kinasasangkutan ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Wala pang sagot si Corona sa mga panawagan. Nakatutok si Jam Sisante. Nadagdagan ng mga panawagan para mag-inhibit si Chief Justice Renato Corona sa mga kasong may kinalaman kay dating Pangulong Gloria Arroyo, ang nagtalaga sa kanya bilang pinuno ng kataas-taasang hukuman. Kabilang nga po ng yumaong si Fernando Poe Jr. na si Brian Paul Lemanzares sa mga naghain ng tatlong magkakahiwalay na mosyon para hinging mag-inhibit si Corona sa petisyon ng mga Arroyo na kumuwestiyon sa legalidad ng DOJ-COMELEC Joint Investigating Panel na nagrekomenda ng kasong electoral sabotage na isinampa laban kay Arroyo. Matatanda ang inakusahan ng pamilya po si Arroyo ng pandaraya noong 2004 elections, kaya raw natalo ang yumaong aktor, bagay na itinanggi ng kampo ni Arroyo. Ayon kay Brian, may basbas ng kanyang pamilya ang kanyang paghinging mag-inhibit si Corona. My family did not forget what happened in 2004. We are after the truth, not just in 2004, but all the court cases against Gloria that have taken place between 2004 and today. And we feel that this is finally our opportunity to bring out the justice that we've been deprived of all these years. Sa kabuuan, may 4 ng motion for inhibition sa Korte Suprema na humihingi mag-inhibit si Corona. Una ang inihain ng iba't ibang grupo tulad ng Akbayan at Black and White Movement noong nakaraang linggo. Nagkakaroon ng buwelo o groundswell ang mga panawagan ng mga mamamayan sa ating Korte Suprema na mag-inhibit si CJ Corona. Kilalang malapit ang Chief Justice kay Arroyo. Noong presidente si Arroyo, naging Chief of Staff at spokesman niya si Corona. Bago bumaba sa pwesto si Arroyo, inappoint niya si Corona bilang Chief Justice, bagay na tinawag na Aquino administration na midnight appointment. Any cloud of doubt must be erased because the Supreme Court must be able to preserve its credibility in the rendering of justice.
Ayon naman kay Supreme Court spokesman Myras Marquez, wala pang nababanggit sa kanya si Corona na sagot nito sa mga panawagan. Let's wait for the action of the Chief Justice on these motions. Pero paliwanag niya, karaniwang nag-i-inhibit lang ang isang maestrado o home kung pakiramdam nito ay hindi nito kaya maging patas sa isang kaso. It's always the case, no? Once a magistrate, a judge, or a justice feels that he can judge the case impartially, then there is no need for him to inhibit. Nauna nang siniguro ng kataas-taasang hukuman na wala itong pinapanigan dahil ang mga desisyon nito ay nakaangkla sa katarungan at sa saligang batas. Jam Sisante, Nakatutok, 24 Oras.